Salamat dahil may pagkakataon ka para panoorin 'tong video na 'to. Ginawa ko 'tong video na 'to para sabihin sa'yo yung mga dapat kong sabihin na hindi ko na siguro masasabi sa personal. Dahil baka hindi makayanan ng damdamin ko. Kasi ang bigat kasi sa puso, ang bigat sa kalooban. Gusto kong sabihin sa'yo na nagpapasalamat ako dahil andyan ka nung panahong kailangan kita. Andyan ka nung panahong walang-wala ako. Andyan ka nung panahong down ako. Maraming salamat sa'yo. Sana kahit wala na tayo, sana yung pagiging magkaibigan nandun pa rin. Yung mga pinagsamahan natin, sana hindi magbago. At ako sa'yo, kung ano man kailangang tulong mo, nandito lang ako. Patawad kung may mga nasabi man ako sa yung masakit. Meron man ako nasabing nakasugat sa damdamin mo. Patawarin sana ako. At saka nagtataka lang kasi ako yung nakalagay kasi sa diary na sabi mo kinalimutan mo lahat ng masakit na sinabi ko. Pero ginawa mo tong rason para pag-iwalay tayo. Pero okay lang yun. Ayos lang. Sana kasi sinabi mo na nung una na meron ka ng iba. Para makaya ko kagad yung sakit. Hindi na sana umabot pa sa maraming alibay, kasinungalingan. Sana hindi na sana umabot doon. Siguro ito na yung panahon para sabihin ko sa iyo yung katotohanan. Hindi mo ba natanong sa akin kung bakit ako lumipat sa Noveleta? Kung bakit hindi na lang dun sa Amaya sa bahay namin? Bakit dun pa? Ba't ko kailangan pang lumayo? Hindi mo alam yung sagot, di ba? Kasi nung panahong wala si Papa, nung nawala na, nandiyan ka, tumutulong ka sa akin. Napakalaking bigat para sa akin yun kasi wala nagtatrabaho sa amin, walang nagpapaaral sa akin. Pagkatapos nung panahon na yon, andun ka, nagpapasaya sa akin, nag-comfort. Tapos nasabi mo nga isang beses sa akin na pilitin ko mag-aral para syempre nga naman meron ako may pagmalaki sa magulang mo. So, ginawa ko yun. Alam mo kung paano. Umalis ako sa amin, iniwan ko yung pamilya ko. Kahit mabigat, iniwan ko pamilya ko para sa'yo. Na nagsakripisyo ako. Pumunta ako sa Noveleta, nakiusap ako. Kahit na yung magulang namin, yung tita ko at saka yung mama ko magkagalit, ginawan ko pa rin ang paraan para makapag-aral lang ako. Alam mo, masarap yung buhay ko din sa Noveleta, pero nagkakamali ka. Kasi dumating kasi sa time na halos hirap na hirap ako sa pagtulog. Tuwing gabi, hindi ako binigyan
ng hangin. Hindi ako nabibigyan ng hangin. Tapos, kalimitan ko pong katabi ang pusa. Hindi ako pwedeng lumabas. Sinasabi ko lang sa iyo dati na nakakalabas ako kasi ayaw mag-alala ka. Pero yung hirap, tinitiis ko para sa iyo. Para may mapakita ko sa magulang mo. Diba, yun naman yung talaga gusto mo, diba? So, nagtrabaho ako. Hindi ko na sabihin kung anong trabaho yun. Nag-ipon ako kasi sabi mo gusto mo ng wayboard. So, bumili ako ng wayboard. Regalo ko sana sa'yo nung sa Mansari sa May 8. Pero hindi ko na alam na yun na pala yung huling araw para sa atin. Nung panahon yun, nakakawalan na ng kumpiyansa sa sarili. Kasi isipin mo, wala akong tatay, lumayo ako sa magulang ko, parang independent ako. Ang kailangan ko lang kasi, yung humugit ng lakas na naging galing sa'yo. Pero, nung umalis ka, tingin ko, yung sakripisyo, na baliwala. Kaya hindi mo ako siguro masisi kung ba't ka nagawa yung pagtangka. So, ito nga yung nangyari. Ito yung nangyari sa braso ko. Alam mo, halos 4 na araw ako na-confine sa ospital. Dahil hindi ko na kasi nakayanin. Depressed na ako. Punong-puno ako ng problema. Nabalian tuloy ako ng buto sa braso. Sana maintindihan mo ba't nagawa yun. Sana maisip sana kung yung mga sakripisyo ko para sa'yo. Alam mo kasi mahal na mahal kita. Gusto ko maging masaya ka. Gusto ko surprisahin ka. Pero ako yung sinurpresa mo. Ako yung ginulat mo. Hindi ko akalain na hanggang dito na lang pala tayo. So ngayon, kaiba ka na. Sana maging masaya ka. Sana maging okay kayo. At tulad nga ng sabi ko, huwag ka lang lokohin. Although man nasasaktan kita, pero kahit kailan, hindi kita niloko. Alamahan kita. Kung ano nang mangyari sa'yo. Pag niloko ka, gagalaw tong kamay ko. Pangako yan. Pero hanggang dito na lang ako. Huwag mo sanang pababayaan yung sarili mo. Sana yung mga bagay na binago ko sa'yo, sana pagpatuloy mo pa rin dahil hindi naman para sa akin yun eh. Para sa'yo yan. Gusto ko maging mature ka. Mahal na mahal kita. Kahit na hanggang dito na lang tayo, magkaibigan pa rin tayo. I love you. Goodbye.